Kung programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang General Manager ng Hania for Health and Beauty and Beekeeper na si Alex de la Cuesta. Kasama ang Assistant Manager nito na kapwa Beekeeper na si Sheila Marie de la Cuesta. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Kasama si Baby Nia. Good morning po sa inyong lahat. And thank you Pro Pinoy for giving us this opportunity to guest here on World Bee Day edition of Pro Pinoy. Happy World Bee Day! Ayan, World Bee Day. World Bee Day pala ngayon. Yes, alright. So it happens during this date or during the month of May? It's exactly on the 20th of May every year po. Oh, worldwide celebration. Right. So ito hong negosyo ninyo very interesting, ha? Parang nuknukan siya ng tamis. Para ho bang tamis ng pagtitinginan? Ganun ba yun, ha? At benepisyo. Oo. Benepisyo. Kailan po tayo nag-start sa Hania? Yun po. Nag-start po kami 2018 actually po. Bakit so, that was because of our baby po. We waited 5 years for this child, si Nia Deborah. So, we found out when she was 6 months old, preparing for her first birthday party, na yung Deborah pala is the Hebrew word for a bee. So, ang sabi ng wife ko, dapat ang first birthday ni party about bees and honey. Sabi ko, edi Jollibee tayo. Sabi niya, gusto ko kakaiba kasi ang tagal nating inantay. So, we went to Bohol Bee Farm and nag-picture-picture po kami doon. Tapos, meron po sila kasing mga colonies ng bubuyog doon. They shared trivia for 30 minutes. In Bohol? Opo, sa Bohol. And ang highlight po noon, we had a picture with the bee frames. Tapos yun na, pagbalik namin ng Manila, dami ng ideas na tumakbo sa isip namin. And we came up with an idea na, God-given idea na magpalaro kami sa guest namin. So, naggawa kami ng board game. It's called Stingawin. Hindi po namin siya binalak na i-publish on our own, but maganda yung naging feedback ng mga bisita. So, we published the board game po. And that started it all. Ito po yung Stingawin. Ano pong game? Stingawin board game po. Para siya po yung Snakes and Ladders. Okay. Paunahan pumunta po dun sa Hive. Okay. Oh, parang Snake and Ladders nga. Ayan po. Ano, It's dice bee din and po? flower. Wala po siyang dice. It's card game po siya. Game. So, may mga numbers po sa card. Doon po magdedetermine ng May dice? Yes. Yung Hindi, card. game A po siya. card. Yan. So, yan. May trivia din po about bees and honey sa loob ng mga cards po. So, Alright. doon po yung nag-start. And then- Balikan ko lang ng konti, ano? Nagpunta kayo ng Bohol. Yes, sir. What were you doing before you went to Bohol? May trabaho ka ba? May ano ka ba? Ano? I've been... O involved ka na sa bee? Hindi pa? Hindi pa po. Never in my wildest dream So, na magkalaga po. 2018 lang ito. 2018, October. Nagpunta kayo ng Bohol. May 2018 po kami. Anong ginawa niyo? Oh, May 2018? Yes po. Anong ginawa niyo sa Bohol? Nag-photoshoot kami for her first birthday party. Kasi bee-themed po siya. And then, yan ang tinatawag na pag pinag-adya, ano, ha? Hindi Yun ba? po. Destiny talaga. Nowhere in your head na meron kang may encounter na ganyan, na bee, no? Pero baka si Mrs. Nasa ano yun na rin po ba? O hindi nyo rin na... Hindi din po. Bago lang talaga. Nag-explore lang for her birthday. Wow! Kasi nga po, Deborah is Hebrew word for bee. Yung name niya na Deborah po. So, naging bee-themed po yung birthday party niya. Okay. And then, yun, pagbalik namin ng Manila, daming ideas and we came up with this board game. We published it in December 2018. Tapos So, po... pagbalik nyo, galing ng Bohol, gumagano-gano na sa'yo. Ganun nga po. And then, ang nangyari na nga po, sabi ko sa wife ko, pag ibebenta natin to sa mga beekeepers later, kailangan ma-test muna nila. So, I attended a basic beekeeping workshop po sa the Beehive Farm and Kitchen. Sa So, you just saw Lipa a City. bee farm sa Bohol. That's it. Yes po. Nakita mo lang. At sinadya namin talagang pumunta sa bee farm because it's a bee-themed party po. So, naka-costume pa siya ng bee, ganyan. Okay. But, pagbalik namin, daming ideas na naglaro sa utak namin. We came up with this board game po. So, before namin siyang i-publish na, nag-attend ako ng beekeeping workshop sa Lipa. And doon ako na-amaze sa possibilities na, yung
yung hard work, yung love ng mga bees, tsaka yung benefits sa environment. So, sabi ko dun sa teacher namin, shout out to Sir Albi Marcia, mentor ko po. Sabi ko, Sir, pwede bang mag-alaga sa urban setting? Saan ba area mo? Sa Manila. Oo. Manila? Saan sa Manila? San Andres Bukid po. Boundary ng Makati. Kakaiba, ha? Manila, urban. Yes. Tapos sabi niya, ako sa QC, I have over 100 colonies. Ha? Nagulat ako. Nasa QC, marami po siyang mga colonies. So, i-survey natin yung location mo, sabi po niya. So, inikot namin yung area namin. Kasi yung mga bees po na nasa likod ni ma'am, Oo nga, hindi ko nga They can fly. tinitingnan. Natatakot ako Oo, eh. parang meron ko nga sa ulo. Yeah. No! they can fly 3 kilometers wide po to forage pollen and nectar. So, yun. Nung sabi ng mentor ko, magandang location mo. So, January 2019, nagdala po kami ng 2 colonies sa rooftop namin, sa bubong ng Dirty Alright. Kitchen. May 2019, naka-harvest na po kami ng first honey namin sa rooftop. And until June, naka-harvest kami ng 58 kilos po from the 2 colonies. Balikan ko lang ng konti. Nung sinabi ng mentor mo na maganda yung lugar mo, what does it mean na maganda ang lugar? Wala kayong mga bahay na katabi? Meron ba kayong open space na, may mga puno ba? All of the above po. Bale po, yun, una po muna, maganda siya in terms of foraging sources for the bees. Kasi ang premium honey sa Pilipinas, ang pinakamasarap po, it comes from acacia and nara. Acacia and Yan. Nara. So, sabi niya, ang daming puno ng acacia sa lugar. Quirino Avenue, Rojas Boulevard, Mapuno nga yung lugar na yun. Yan, Taga Manila rin ako. yes, heading towards Onyx. Tapos sa vicinity Correct. po namin, marami po sa Bel Rojas. Yun. So maganda po in terms of the foraging sources. And then sa area po namin po, yung kapitbahay namin, 4-story siya na concrete wall. Then yung harap po namin, it's an abandoned construction site. So, tamang-tama. Wala kaming, pinaalam namin sa mga katabi namin. And yung isa, teacher siya kasi sa Manila Science High Ayaw. School. Hindi, Makati Science High School. Okay yan, kasi makikita ko yung bees up close and personal. So, naging maayos po yung ano namin. Ayan, Interested sila. Iyan ang ito San po, Andres? Hindi po, sa Caloocan naman po yan, sa in-laws ko. So, okay. harap po siya ng clubhouse ng Napakaswerte nyo subdivision. naman. Ang lugar nyo sa San Andres is magandang lugar. Ito sa Caloocan, lugar naman ng biyenan mo. Opo, sa kanila po. Napakaswerte nyo. Wala. Talagang you're really meant to, na magnegosyo ng bee, di ba? Yes. Okay. 2019 po ang unang harvest. 2019. June. May po. And then hanggang June. Kasi pag rainy days na, wala na po. Wala na namumulaklak na mga puno. So, summer lang po yung honey. That's why, for those na pag may mga year-round, may binibenta na honey na dami-daming stocks, tapos same color, same texture, same taste siya all year round. Most likely po yun ay formulated po siya. So sa summer lang talaga yung Summer pure. lang po siya, yes. Pero pag marami ka namang na-harvest at hindi mo nabenta kaagad, pwede kang magbenta all year round. Pero for every batch po ng harvest, magkakaiba po yung lasa, kulay, texture. Kasi depende sa puno na pinanggalingan po. Wow. So pag mangga, medyo tangy siya. Pag sampalok, medyo may konting asim siya. Pero nagtatalo yung... Na-adapt nila yung lasa ng puno. Opo. So, yun po. Pero ang premium sa Pilipinas, it's coming from acacia, nara, and sunflowers. Hindi, pero ang acacia, ano ba ang ano niyang taste ng We acacia? can taste it po. Ano yung ice cream? Hindi, Yung this one honey po. po. We can Acacia, taste- mamaya, This is acacia and nara po. Sisintensya natin mamaya yan. Well, of course, obviously, yung mango, medyo, di ba, sweet. Sweet. Alright, tapos yung medyo maasim. Sampalok. Natural. Sampalok, hindi ba? So, kailangan pala may puno sa lugar nyo. Doon sa paglalagyan nyo, kahit wala po, pero within 3 kilometers dapat meron po. Meron. Kasi pwede silang lumipad ng 3 kilometers. Dahil lumilipad. Yes po. Oo. Okay. Sa lugar ninyo, Wala kaming puno sa bahay, pero... so nangangapit bahay yung mga bee? Yes. Nangangapit bahay Yes sa po, mga yes. punong-puno? 3 kilometers po. Alright. Ano po yung tree na yun? Ito yung acacia, yung malapit Acacia, sa inyo. nara, mangga, may sampalok din po. Duhat sa O kabilang ang nara, anong lasa ng nara? Lasang kahoy yun, di ba? Palamesa lang yun eh. Ito po, malalasahan niyo po Masarap siya. daw. Talaga? And you can even taste it from Alright, here when you po. say first harvest. Here. Ay, akala Yan, ko may ito. bee. Nara po to, nara. Talaga? Pati Yes. nga. 2 kilos po yan, sir. Yeah, I know. Bigat. Oo nga, no?
Naamoy mo din? Solid na honey yan, yung Yes, rectangle. yes, yes Pure. po, yes. Gaano katagal bago ka magkaroon nito? Pag tinatawag na peak na po ng honey flow, mapupunan nila ito in a matter of 2 weeks. Tapos po, 2 weeks also to ripen. So, in 1 month po, makakabuo na sila. Tapos ito'y kakayasin ba to? O ano to? What do you call this? Tinatakpan po kasi ng bees ng beeswax po because they have to preserve it for their future consumption. So, pag fully capped na po siya ng beeswax, it means na ready for harvest na po siya. Ganun pala siya Ang galing kabigat. naman. So, tatanggalin lang po yung beeswax cappings, then saka po siya ilalagay dun sa yung extractor po na pinapaikot. Yung bang, Centrifugal what do you call this? force. Do you call this a frame? Honey frame po. Honey Honey frame. frame. Yan ba pag napuno, wala nang bee, hindi ba? Wala na po. Dahil hindi na siya Oo. makakapwesto, no? Binabrush off po namin para hindi siya masama po. Wala na po. Yung ganyang kalaki, ilang bote yan? I mean, Mga 8 bottles po kasi 2 kilos po siya. talaga? 8 bottles na ganito? Yes po. Ganyang kaliit. Ilang ml po ba 250 yan? grams po At siya. grams. 250 grams. Yung bate po And na. then how is that? It goes straight to the bottle? We let it settle for 2 weeks po muna before we bottle para yung mga pollen or whatever mag-float po muna siya bago siya ibote para clear po siya. But Interesting, no cooking, no processing at all po. It's pure raw talaga po. So, yung mga produkto nyo, is that pure raw o after 2 weeks, binobote nyo na? After 2 weeks po, so raw pa rin po siya. Meaning, when you say raw kasi, wala siyang processing na ginawa. So, As is. from hive to bottle po siya, kumbaga. Okay. Now, what is the process? Ano yung processing na sinasabi mo? Wala po From siyang bale po, ang tatanggalin lang po yung beeswax cappings Kakayasin po, mo. kakayasin, tapos lalagay siya dun sa extractor, tapos papaikutin po siya. Tatalsik na po yung honey. Then, meron pong parang gripos. Yan po siya, sir. Yes. Yan. Ano yan? Tatalsik. Extractor. Tatalsik, tapos dun sa baba po, meron po siyang parang gripo. Sasalain po siya. Then, lalagay namin sa isang honey tank. We will let it settle for 2 weeks. Saka namin siya ibobote. So, ibig mo sabihin doon sa umiikot, parang may natitirang sapot. Ganun ba? Parang katas lang kinukuha mo pag iniikot mo? Opo, yun po. Tapos pag natanggal na po yung laman, ibabalik ko lang po sa box, i-refill ulit ng mga bees. Ang galing. After 2 weeks, Continuous. mabubuo na mo po ulit nila. Tapos 2 weeks ulit para mapahinog. Mabilis pala. Opo. 2 linggo lang. Pagkalakasan na po ng honey flow, yung tinatawag na talagang full bloom na yung mga puno sa paligid po. So, it has to be full bloom, yung mga Yes, sir. puno. Pero balikan muna natin yung card game, sir. Yeah po. Yan po yung unang-unang produkto, di ba? Yes, ma'am. So, ilang taon po yan? Ilang taon po kayong nag-card games lang, tsaka po nag-prosper papunta Ano dito po, sa mga bottle? na-launch po namin yung board game December 2018. January 2019, Galing, nagbubuyog kami. May 2019, first harvest. So, 5 months bago po kami nakapag-come up with our Tapos own continuous brand. po yan, sinasabay niyo Continuous pa po. din. Yes. At sino po ang market ng mga board games? Karamihan po, it's available. Before the pandemic, we were available at many of the game shops sa Pilipinas, Neutral Grounds, Gaming Library, tapos mga bee farms po. Pero nung nag-lockdowns na, wala na yung mga branches po nila. So we're now available sa mga bee farms na lang po. Sa We have bee in Mindanao, sa online din po. So we have in Mindanao, Visayas, and all over the Philippines may mga bee farms po. Wala kaming po siya sa pinagawa. mga bookstores? Wala po kasi meron silang minimum na requirements for stocking and consignment basis po siya kasi. So they can order sa Shopee po or sa Facebook page po ng Stingawin po. Ito lang po yung learner material Yes, natin. yes po, isa lang. It's for Isa lang. kids and 7 years old and up. And yung mga teachers kasi may quiz bee component din po siya dahil educational nga siya. Kung may mga questions, Some teachers, they use yung trivia po kasi about bees and honey yung nandyan sa quiz bee. But some of the teachers, they use it for fun na mga estudyante nila. They can use quiz bee, questions from other subjects. Yeah. May pwede po bang sabihin kung magkano yan? This one po is available 500 pesos po sa lahat po ng mga namin resellers and even Shopee and po. But for World Bee Day, between now and Sunday, we're offering it at 400 po. Just messages po sa Stingawin Facebook page po. Okay. So how is that? Kamusta ang market nyo? I mean, Benta. Di ba? So far po, dahil independently published, we had the limited edition, limited copies na po 1,000. We so far na break even na po namin yung investment namin for that. Oh, Kasi it's since 2019 pa po.
Oo, 2018 pala, December. Tapos nung nag-bottle na po tayo ng May 2019, lahat po ng size na yan available or specific size lang yung trial lang na binenta? Itong size lang po siya talaga. Pero nung 2 years ago, nag-introduce na rin po kami ng 1 kilo kasi yung mga suki namin gusto nilang madami dahil na-stock out po kami. July pa lang wala na kayong mabenta. So, ang maganda lang po, thank God, during the pandemic kasi establish ako ng iba't ibang locations. So there was a time na meron ako sa Parañaque, sa ninong ko sa kasal, sa Taguig, sa friend ko, sa bahay na sa Caloocan ng parents niya. Tapos kinuha rin po ako ng Museo Pambata for 2 years. Nag-alaga ako ng bubuyog doon. And right now, I'm with Raffles Hotel and another 5-star hotel. So yung mga bees po namin nasa 5-star. Makati po. It's our biggest, doon po yung pinakamaraming harvest namin. Kasi malapit sila sa Forbes Park, San Lorenzo Village, Ayala, and Makati Avenue, na puro acacia at nara po talaga. Yeah. So, yung chef po nila, they use it for their various offerings sa cafe nila at restaurant po. That's a big market. Ibig sabihin, ang Raffles sa inyo kumukuha? We have bees in Raffles Hotel. We have bees in another At iyo yun? May non-disclosure agreement kami, but I take care of their bees. May bees din po kaming sarili doon. So they don't get honey from any other source except Yes po, sa amin lang po. Malaki yun. Doon lang po sa mga beehives po nila. Kasi hotel yun eh. So malaki yun. Okay. But don't you see any problem pag hindi summer? Di ba sa mo kailangan? Hindi po. Kasi talagang, normal po talaga na pag rainy season na wala na talaga maka-harvest. So, they have to make a way na ito lang volume natin ngayon. So, kung kulang na po talaga, we find legitimate sources naman. May mga may network naman po ako na trusted beekeepers din po. Like, meron sa Palawan, meron po sa Baguio. So you also help them market? Ano ho? Matutulungan din po sila ma-market yung kanilang mga... Sa bagay, oo nga naman, Basta legit. So, hindi kayo nawawalan? Opo, meron po kaming... Pag may nangangailangan po sa amin ng honey na wala na kaming mabenta, I can always find a way na makabigay sila ng pure pero honey. syempre, yung packaging, yan din. Hindi yung kanila. Yan pa din po. Wow. Sino po nag-connect sa inyo dun sa mga kumukuha sa inyo? Paano po yung naging proseso na na-meet nyo sila? Kasi during the pandemic, I founded the World Bee Day Philippines Facebook group po. So, World Bee Day started being celebrated in 2018 lang. So, napansin ko sa Pilipinas, 2018 and 2019, walang celebration ng World Bee Day. Wala. So, it's really no celebration at all during the pandemic, di ba? Hindi, pre-pandemic po. Pre-pandemic, sorry. 2018 and 2019, wala. So, nung 2020, pandemic na, tapos wala masyadong mapagkaabalahan. Tinitignan ko, paano kayo masaselebrate sa Pilipinas maski pandemic? So, po ako ng virtual celebration po. Nag-invite ako ng mga beekeepers, 7 po sila lahat. The whole Saturday, nag-talk sila about different topics about bees and honey. So, doon nag-grow na po yung community ko. So, every year, we celebrate World Bee Day. Naging week-long celebration na po siya. Actually, it starts tonight with Sir Gary Ayoste, our first guest. Sir Gary. And we have invited beekeepers from other countries na rin po in the past. This week po, we have speaker from Holland and from Malaysia who will talk about beekeeping. What is that? Your initiative or it's my initiative po. It's my initiative. Wow. Kasi nangyari po during the pandemic, napansin ko po talaga din na ang daming suspicious na honey na binibenta sa market. Kasi hindi ba? parang pinagsamantalahan nila yung takot yung mga tao. So, build your immune system. Pero Fake honey. I don't want to name names Hindi na, pero pure. makikita mo talaga may mga nakalagay pa doon na kung, pero pag clinose up mo po siya, may brood. Di ba yun ang sinasabi ko sa'yo? Yung mga Hibla? hindi po, yung mga itlog ng bubuyog, nandoon pa siya. So, hindi ba dapat wala? Kasi nga, they're just there for the marketing gimmicks po eh. Hindi nila alam na pwedeng makontaminate yun. And yung mga consumers naman, wow, may comb, pero they don't realize na... Kumbaga sa soda, akala nila pulp bits. Yes. Hindi pala maganda sa biyon. Sa honey. Egg po yun eh. Mga larvae po ng bees yun eh. So, No, but that's edible, pero hindi dapat nandun. Tama ba? It could be contaminated po. Kasi hindi pala. nagde-decompose yung ano eh. Magandang point yan, magandang point yan doon sa mga mamimili ng honey
Baka hanggang ngayon, may mga mentality na, ay, may ano. Pero not all naman po. Meron naman talagang comb siya. Pero may mga iba talaga rin yung nag-iingat, di ba? China-chop nila yung brood comb, tapos nilalagay dun siya sa ano. Pero brood po talaga. Nakakanihin. So, nung nakita ko pong dumadami talaga yung ganun, nag-publish na ako ng mga red flags about fake honey, mga honey fraud, ganyan. I shared articles from various legitimate sources from all over the world sa World B-Day page. So, dumami po yung members. Other than that, how can you say that the honey is fake, hindi solid, hindi puro? Ano pa? Yung kulay? Hindi po. Unfortunately kasi the only way to know it is laboratory testing. And ang sample po it's 5,000 per sample. So sino naman ang bibili sino naman magpapalaboratory muna bago bumili ng honey. And then dahil mura, alam niyo ng mga unfortunately din po marami dahil mura yun ang binibili talaga. So ang unang red flag po, pag yung binibili niyo pong honey, ganun yung lasa niya, ganun yung kulay niya all year round. No, pero yung lasa, wag muna tayo sa lasa kung bibili ka eh. Kasi sarado pa yan. Pero yung sinasabi ko, lapot at labnaw, hindi naman nakikita ron. Hindi po siya, kasi wala po siya talaga. Kasi yung viscosity ng honey, it depends on the main nectar source. So, may malapot, yung mga hardwood So there's a trees. real honey that's malapot? Yes, meron din malabnaw. Okay. Yung sunflower. Kaya yung sunflower po, honey, mabilis malapot. Hindi po. Magkakaiba po yung... It can be malabnaw. Yes po. Kaya yun na nga. Dahil nga ganun po yung lakaran na laboratory mo lang malalaman kung pure siya. Wala. Tatry mo talaga. Tatry mo talaga. Pero pag nilasahan mo na, minsan po may masakit sa dulo na po dahil yung arnibal na lang siya eh. Or Yan. may aftertaste ng calamansi or lemon. After the physical appearance, pag tinikman mo na, ano na dapat ang mararamdaman Dapat mo? po wala kang maalalasahan na asukal or arnibal. Usually po yun na po yung talaga high fructose. Ibig sabihin, swabe sa lalamunan? Minsan kasi masakit sa... May sabit. May sabit Hindi po ba? siya eh. Opo. Parang Tapos alak. siya. Yeah, yun. Sasabihin ko parang alak. Kahit pa paano dapat malalasahan mo yung floral yung may floral properties. So if it came from a mango tree, dapat may konting yes, uy. opo. Ha? Yung iba po kasi pinipigaan nila ng calamansi or lemon. Pero kaya nagiging distinct yung calamansi or lemon. Pero sa totoong buhay po, yung nectar ng calamansi, hindi naman siya lasang calamansi. So pag nalasahan mong may lasang kalamansi yun, pinigaan siya talaga Pinigaan ng kalamansi. Niliteral na kalamansi. Hindi ba? Maganda So dapat usapan. konting-konti lang, kurot lang kumbaga. Kurot lang. Yun po. And then, meron din po kasing mga nagbebenta na they brag about their FDA approved sila. Pero, not to say anything against the FDA naman po, no? Pero, Hindi sila approve. hindi, ang nangyayari po kasi, for you to get that certificate from the FDA, you need to submit honey sample Natural. dun sa accredited laboratory po. Tapos yung laboratory, isasend nila bibigyan nila sa yung result. Tapos yung result, dadalhin mo sa FDA. On the basis of that result, i-issuean ka po nila ng So hindi pala direktang sa FDA? Yes. Ang problema po, pag nakuha na nila yung certificate, yung binebenta naman nila, hindi naman po yung talagang pinatest nila. Ay! Yun. Medyo Sino magulo ang- yan. Sorry. Hindi, I mean, you know, hindi, process marami na rin dapat kasi malinawan. sorry rin marami na rin kasi ever since na alingas nga sa FDA hindi ba? So you have to go to an accredited But laboratory. in fairness naman po, the FDA does surveillance naman. And they publish naman po sa website po nila na don't buy these. No, balikan natin. Laboratory, ito yung honey ko, sila magdadala sa FDA. Tama? Yung result po. Yung result lang. Sino magtitest yung laboratory? Oo. Laboratory na accredited ng FDA. Tapos dadalhin nila yung result sa FDA. Hindi, dadalhin mo, kung sino nagpa-test, kukunin mo yung result, isasabit mo siya sa FDA. Apo. Pag ganun. Apo. So, saan nangyayari ang anomalya? Kung ako po, gusto ko pong manloko, bibili ako ng Ako nyari, ako yung laboratory. Sige. sa laboratory, wala pong problema Oo. Yung Yung magpapatest, mismo. kunwari ako po,
gusto kong magbenta ng maraming fake honey, bibili muna ako ng pure honey. So, Papatest ko sa laboratory. yung tunay. Pag nakuha ko yung test, sabit ko sa FDA. So may issue akong certification. Iba na ibebenta Pero mo. ang ibebenta ko, hindi naman yung pure na Yung pinatest binili mo. ko. Oo. Yung ginagawa ko lang. May ganon? Oh, meron po. Kaya, if you So the remember... problem is with the seller, not with the laboratory. Yeah. Not with the laboratory, Not with the FDA. Not with the FDA. Or let's make It's it with the clear, seller. ha? Yes. Hindi sa laboratory, Yes. hindi sa FDA. Yes po. Mm. So, Sa tao. Kung- What else is new? If you remember po, the DOST came up with the report in December 2020. 85% of the honey in the market, supermarkets online, are fake. Narinig ko yan. And it's not even adulterated po. It's China sugar syrup. So hindi siya yung honey siya tapos hinaluan ng tubig. Hindi. Sugar lang po yung siya honey talaga. panggulaman. Yung Oh, arnibal. Ganun po siya. Oo. Kaya nakakatakot po sa mga health, for the consumers po. Hindi po tayo dapat talaga basta-basta Sa pipili. grocery, Joanna, ma'am, sir, isang katerba honey. Isang shelf na iba-ibang honey. Yeah, Hindi ba? So how do I... May honey ako sa bahay, bumibili ako eh. Dahil nga pag minsan nagwa-wine, keso and honey. but the DOST kasi they did not publish the names of those brands eh. Is there any markings on the product with an FDA-approved seal? Meron ba? Sa amin po hindi pa kayo nagpa-FDA. Hindi pa po kami. But we had... Pero meron ba? Nag-submit po kami sa DOST in 2022 and it was tested as pure po. So, I think we sent the, ano po, yung certification po. Meron kayong certification Yes, sir. na ano? From the DOST po. Na-issue po sila nung... kailan Yung ba yun? process Nung po sa March? DOST, dadaan din po ba sa laboratory o sila ang pupunta sa inyo? Papadala po yung sample sa DOST and then they will issue Oo the nga, no? certification po. Madali talagang ano? Meron pong phase 2 yung inaabangan po namin from the DOST. Yung unang report nila was December 2020. So, nag-phase 2 po sila. Inaabangan na po namin yung result ng study nila. I hope na bumaba na yung incidents at hindi tumaas Ayan. from 85 in 2020. Ang dami nun ha, 85%. So sa ngayon, Majority. is it still 85%? O sana bumaba na? Inaabangan po namin, sir. Paano siyang bababa? I mean, Kasi you mean to say these other people na Seller. may anomalya, seller natauhan na, di ba? they could have submitted, syempre kung ako yung seller ako ng fake honey, hindi na ako magsasubmit sa FDA. Or kung magsasubmit man ako, I buy yung alam ko pure, yung sasubmit ko sample. Bakit naman Pero ang kailangan ginawa- bakit naman kailangan mag-submit ka sa laboratory ng tunay at magbenta ka ng hindi tunay? Menos gastos, menos puhunan, ganun ba? Mas mura? Yes, of course. Kasi po, wala ka ng effort na Pero my God, how mag-alaga can you ng live bees. with that? Hindi ba niloloko mo yung mga di ba ma'am? Yeah. That's why, yun po yung advocacy po namin. We sell only pure raw honey from our own hives. Or kung wala na po kami, we tell our customers naman Hindi na ba sarap pakinggan wala na, na uy, po kami. ang honey yan, sarap, purong honey. Yes. Hindi ba parang... Sir, tikman niyo po. This is from Pero Nara. si ma'am po ba, since kayo Ano po ay ang- may paano busy din sa titikman? mga advocacy, si Aber, ma'am po aber. ay nakatutok sa... Dito po sa mga sabon. Paano yan? Pataas? Ang ganda ng kutsarita mo, ha? Kala ko tatak ng airline. Yung beeswax po, it's edible. So, pag ganun? Oh, but not digestible. So, Ayan mo, ayan mo. sana may ano lang po. Sip-sipin, nguyain, yung tawag dun? Yan. Sip-sip lang. That's it. Lagyan mo niyo po para maano niyo po yung honey mismo. Okay. Yeah. Ano yung nakuha kong puti? Beeswax. Parang Beeswax po. Ha? Beeswax. Beeswax. Edible naman to, no? Edible Hindi, but sige, not sige. digestible Ay na, po. tumutulo na. Yan po. Ayan yung edible. But this is the hindi pa treated na honey to, di ba? Hindi Wala pa- po kami talagang Wala treatment. namang processing. Walang yan. processing po. Yung sa amin na po na 2 weeks lang po, ginagawa lang namin po siya para yung kung may napasama mo pong beeswax, may mag-float po siya. Para hindi na siya masama sa bote. Joe, masarap, Joe. Sana pala nagpabili akong keso. Ay, oo nga. Ay, Iba talaga yung natural Opo. na Yes. lasa. Ay, ang sarap. Ito po ay 2 linggo ng 2 linggo, tsaka kayo nagkakaroon ng ganyan. Opo, during the honey flow. So, every week, pwede ka naman makapag-harvest kung multiple locations ka po.
Pero yung from here to the bote, medyo iba na lasa siyempre noon. Hindi, yun pa din po Yun siya. pa rin? Yun lang po, kunwari may napasama lang pong beeswax, magfo-float muna siya para hindi na siya masama sa, tsaka magiging ano na, hindi na siya, Pero dapat yung produkto niya walang beeswax. wala po dapat. wala. Yung beeswax naman po, tinutunaw ng wife ko, so she makes it into beeswax candles, yung conditioner Ayun, bar, dun papasok yung si lip wife. balm. Kandila. Opo, Kandila naman. kandila. So, From my kandila wife to will talk honey to about it. ice cream. Walang tapon. Opo. Pag-explain natin si wife. Ito'y kandila. Opo. Magkakasundo tayo rito. Oo So, nga. yung mga waste materials po yung Amoy honey. ginagamit. Opo, yung kasi pag natanggal na yan, wala nang gagawin pwede na itapon. Yung wax. Opo, but Okay. the honey and the beeswax has antibacterial, antimicrobial properties. Yun. Ayun po. So, that's why po yung aming pong mga produkto, may honey yung sabon or may beeswax po. Like for the conditioner bar, anti-dandruff po May siya. sabong ka rin. Opo. So, isa-isayin po Pizza natin. pie, wala kayo? Wala. Ang dami So, meron po tayong kandila. Oo nga, Magkano oo, po ang bango. kandila? Yung ganyan po is 175. 175. Yung next, ano po? Yung mga shampoo, Shampoo is? shampoo bar, conditioner bar, 100 isa. Let your light shine on men. Ayan. Tapos po yung mga sabon, nagre-range ng 55 to 70 Gano'ng pesos. kalaki po yung sabon? Ano ba to? Sabon ito ba to? ito pong mga bar. Wala tayo dyan. Hindi ako nagsashampoo. Correct. Wala tayong shampooin. Ayan po yung Ano mga naman yan? mga sabon, mga natural Honey. soap. Is that bath soap or pangmukha Pwede lang? pong face, pwede din sa katawan. Ayan. May goat's milk, coffee, at honey, syempre. Apo. So, lahat may honey. So, may additives lang kami for the different benefits that you want. Kung Alam mo ba ang exfoliating. honey napanood ko sa TikTok? Lagyan mo ng bawang. Ganda ng source sa Napapanood mo TikTok. ba yun? Hindi pa po kasi. Ha? Hindi pa po. My God. Meron palang picture ang honey, Alex, na ano? Aphrodisiac? I think, kaya Meron po daw. yung honeymoon, Ha? for ano po, for in the old times po, kaya tinawag siyang honeymoon, the newly married couple, they need consume honey for fertility naman. Kaya siya honeymoon po. Okay. Anyway, and going back to your Mga product. napapanood sa TikTok. So ito honey, candle, sabon. Sabon Mamaya, at shampoo. pampinali yung ice cream, Joe. Relax ka lang dyan. May kutsarita na. May kutsarita na. Yung shampoo po is 55 pesos. 55 to 70. Okay. May goat's milk po kasi yung Ito iba. po sabon din to kasi ito po sabon. soap shavings naman kasi Okay. kapag tinapis mo parang nasasayangan din ako, so yung mga wise na mga mommies Kaya pala si Ma'am, maganda buko. hindi po sila maselan, so mas makakamura, mas madami, Yes, so we oo. just sell it at 75 pesos. Yung iba kasi tinutunaw naman to, tapos lalagay hinahaluan lang ng... sa soap mesh, Oo. yan. Ayan po. Why honey and goat's milk? Moisturizing, may benefits po kasi si goat's milk sa skin, mas maganda siya. So pag sinama pa si honey, mas maganda. Oo Ano nga. po yung calendula? Flour yun Flour. So, 250 grams po. Ito magkano naman? 75 yan. Pero itong mga to ay 55 to 70. So, yung talagang mas marami siya, di ba? Pero Oo. yun nga lang mga pinagtapyasan kasi siya. So, Alam mo, para hindi rin masaya. sa mga produkto nyo, I can imagine, ang mga nanonood sa atin, interesado rin. Kakaiba eh. Kakaiba. From, honey to ice cream. Ano po ito? Aray ko. Ayan naman po ay lotion bar. Ay. So, pansin niyo Para po saan yan? sa lotion. Okay. Karamihan po dahil nga po bees, gusto po namin maging environmental friendly lahat ng product. So wala pong Correct. mga plastic containers kami. So minimal trash lang. So bar lahat po, 'di ba? Oh, Conditioner hindi. bar, shampoo bar, Tsaka yung mga lotion ganyan, bar. reusable yan. No? Apo, reusable. Pwede pong bumili ng Lalagyan ng refill. paperclip, lalagyan ng barya. Ayan. Hindi ba? Ayan po. So, napakarami palang gamit ng honey. Yes po. Ha? Pati nung beeswax. You can make 1,000 products out of honey. Hindi ba? May lip balm din po. May lip balm din. With parang hair po made lip balm. 2-in-1 na siya. Ayan. Nice. Ano po ito? Lip balm Maganda yung and ano nyo, hair maganda pomade. yung packaging Hair nyo. pomade. Apo, ayan.
Ang So, bango. 2-in-1. May essential oil. Now, yung market nyo ngayon, you have Raffles Hotel and ano pa, I mean, may mga nag-o-order na ba sa inyo from the provinces, from abroad or what? Wala pa po kaming abroad kasi local demand pa lang po, hindi na namin na-supply eh. Talaga? So, Grabe, tsaka lakas. family and friends pa lang, ano na eh. Boundary na. Opo. Kaya po, ano po namin, we're moving to Davao na po. By October of this year, we're building a bee farm po doon. So, doon na po kami. Ngayon And, po ba ilan yung bee farm natin? meron po kaming 4 sites ngayon, 3 sites na lang po ngayon. Caloocan, Manila? Hindi na po. Sa Raffles, sa isang 5-star hotel sa Parañaque, ayaw po kasi nilang maname pa. And Really? sa isang orphanage sa Manila po, nagre-rent po ako doon. Hindi. Sa orphanage, at least, Yes, nakakatulong parang ka, tulong di ba? din po. Nakakatulong ka. And we do educational tours. So, parang educational experiential Gusto ko tours. mapuntahan yan. Gusto ko mapuntahan Mga yan. bata po, they can wear veils, go up close with the bees po. They can do the extraction and honey tasting. Tapos pinapatikim namin sila ng ice cream in 3 hours program po siya. It's called Bisita sa Maynila po. Magkano po ang bisita? Bisita Pag sa- bisita. 450 for adults and 360 for kids po. Pero ano na po yun, complete package na po siya. They can have photos with the kids, play sting-a-win, taste the ice cream, taste the honey. Yun na po. So 3 hours yan. po siya. 3 hours. When you say hindi na kayo maganda uga-uga sa mga order sa local, gaano ka ano yun? When it comes to the honey po, Honey, Pero honey. yung mga Yung ibang product. hindi normal pa lang po. So but we're going to do it full scale na po when we're in Davao na po. So we'll be getting the license to operate sa FDA at saka certificate of product registration. Kasi currently wala po, parang backyard operations lang po kami sa bahay lang. Hanggang ngayon? Yeah, opo. So, we're full scaling it na po. So, kakatapos ko lang po yung Go Negosyo Mentorship Program sa DTI. Pero it's out in the market already? It's out in the market sa Online Facebook. po. Required lang Online. naman po yung FDA pag pinasok mo po siya sa mga supermarkets. So, right now, we just... Online okay lang, wala? For Kahit now, opo. isang physical store lang po, like pasalubong center, wala pa po yeah. tayo. Currently, wala pa po. Wala Pagka po pa, may mga kailangan bazaar na nag-open or pagka Christmas ganun. So, nag-avail kami ng mga ganun. Doon po pala sa bees natin, ito yung stinger? Or yung Yes, stinging bees po sila. Stinging Stinging, bees. Ano po ba yung kaibahan ulit ng stinging bees sa stingless? Well, when it comes... Ano lang, singing? Stinger. Stinging. Stinging. So, they can sting po. Ala ko singing bee. Ano lang po, all of them are very good for our environment. They help in maintaining biodiversity. They pollinate the fruits and crops that we love. 1/3 of the world's favorite fruits and crops are pollinated by bees po. So, parehas naman po sila. Pero when it comes to honey production, dun magkakaiba. So, itong mga bees po namin, they can produce up to 30 kilos per colony per year. Yung mga stingless What bees... is a colony? Yung isang box po na may Ganito? isang queen. Sa isang... bees. O isang colony po. yung nasa likod? Yung yan po, it's almost equivalent to 1 colony na po yan. Pero naka second, third floor na po yan pag on the middle of the honey Gano'n floor na po. gano'n Opo, na po produce na isang colony? 30 kilos po. Sa experience yan po sa Wow. Raffles Hotel. Yan. So, in the middle of the urban city in So, Makati totoo po. pala yung nakikita ko sa mga Discovery Channel na nakasuot ng net, It's ano? for protection lang po. For protection. Ito po ay? Sa Raffles Hotel po. Colony. Yan, 1 colony po yan. Isang diretso. Yun, yung box third na yun. floor. Yan po. Opo. One colony yan. Yung isang Yung white and yellow is one colony. yes po, third floor, minsan fourth floor umaabot. That's still 1 colony. 30 kilos. 30 kilos per colony per year po. Wow. Then, yung mga stingless bees, dahil sa sobrang liliit po nila, mataas na po yung 1 kilo. Usually, nasa 500 grams per colony per year lang sila. Who are those producing 1 kilo? Medyo Yung mga malala. stingless po. Mga Stingless. stingless. Kasi sobrang liliit po nila eh. But they're good as Pero mas pollinators. maganda sila sa pollination. Kasi sobrang liit nila, they can penetrate yung mga maliliit na bulaklak. Like yung avocado, ganyan. Wala po silang kinakain na kayo yung magpo-provide. Talagang Ayun, nasa oh. nature. During the rainy days po, we feed them with sugar and pollen supplement. But I have to, we mark the frames po. Like this, may date po siya. Oo, Kasi may kailangan alam mo kung kailan ka huling nag-feed, hindi mo dapat i-harvest yung may sugar. Ang problema po, marami pong ganun, may mga ganun din po na year-round feeding, year-round harvest. Yan po. Oo.
Tsaka ang puhunan dito, kahoy, pero hindi. Mukhang mahal yung Ay, ito po, demo hype po namin kasi from time to time, may mga nag-invite sa akin ng educational talks, sustainability, or anything to do about bees and honey. So, to make it more interactive, nakikita ng mga audience ko po, yung live bees. Para lang or pag may bazaar, at least may pang-draw din po kami. Pero ng ito ba crowd. kayo lang Oo, parang ang daling gawin eh. Transport box lang po para Transport saan po box. nilalagay po yung mga frames na naka-harvest na po. Ilan na po ang tauhan natin, ma'am? Wala pa po. Talagang... Husband to. and wife team lang Super po. So, multi- multitasking po kami. Ako yung marketing, So, ikaw and the wife? Siya yung tagagawa ng lahat ng beauty bars. Kala ko siya ang taga-sigil. Ako naman po yung sorbitero. O din po, Ako yung gumagawa ng rice. Taga-sigil. Dalawa lang kayo? Pero dati, ma'am, ikaw po ay nagtatrabaho sa... Opo, full-time po ako sa IT. Oo. Sa IT. Accenture Okay, po. may natutulog siya. Okay, Si anyway. Nia. So, dalawa lang kayo. Opo. When will you expand? Yun na nga po, we're developing a bee farm na in Davao. We're traveling na there last week of October. And you will get people from Davao, Yes, syempre, yes no? na po, yes. Para na trabaho Davao. din. Dun po tatayo namin yung production facilities for the soap and the ice cream. Tapos, Pero paano ang packaging Bitim niya ng Cafe. bottling? Dalawa lang kayo. Kayo? Madali lang naman po yan. Madali dyan. By batch lang naman po. So, kailanganin na ng machine pag mag-mass produce na. Pero talaga pong sipag at syaga po talaga. Especially Well, nung ganun nag-work talaga. po ako. Talagang yung puyat ko, after work, gagawin ko yan. May Isa iba- lang po ba ang anak niyo pala? Isa lang po. Isa lang po. Yung mga sinasabi nating sipag at syaga, nararamdaman po naman natin yung balik ng mga ginagawa natin. Opo. Talaga. Kahit Tsaka dalawa yung lang. na-appreciate ng mga tao yung produkto mo, na local siya pero nagagandahan sila. So, doon pa lang nare-reward na kami. Ayun. Kasi the way I look at it, local yan, di ba? Kayo lang gumagawa niyan, ano? Pero sa nakikita ko, parang, Ang lalo na dami yung nyo. kandila, nagulat ako eh. May mga nakita akong ganyang candle sa ano? Opo, mahal po. Sa Marshall, sa Ross. Kasi dun sa dulo na Ross, puro mga kandila. Ayan, mga ganyang bote, oh. Mga parang kulay brown. Mahal po ang ganyan eh. Abot ng 1,000 sa iba. Lalo po, beeswax po yan. It's the purest. It's Can the you greenest talk and the purest na candle. Kasi 100% biodegradable. Ano yan eh. Maganda siya sa may allergy. Hindi siya harmful, ano? Nagpo-produce siya ng negative ions. I-attract niya yung mga dust, tsaka yung allergen sa Wow. air. Babagsak niya sa lupa. Ito. Opo. So, habang sinisindihan mo yan sa kwarto mo, nalilinis niya yung air pa. Wow. Tapos, ang Trivia ulit. mga pinasisindihan natin na mga murang kandila, pagka po meron yung paraffin, nagpo-produce yun ng carcinogens, cancerous yun. So, biro po na i-inhale mo. So, yan, pag pinom mo sa kwarto mo, nalilinis pa niya yung hangin niya. So, talagang very safe. Pero mahal po yan sa market. Pero sa since inyo we po? produce our own, kaya po namin siya ibenta ng mas mura. Yung maliit na bote, magkano yan? 175. Yung malaki? 325 lang. Hindi na rin masama. Opo, sa iba, nasa 1,000. Hindi na rin Yung masama. mga branded na. 325? So kung bibili ako ng mabuting candle, ganyan ang bibiling ko para Yes, po. Para healthy. healthy. Oo. At pati sa pets nyo, okay Ang din dami sa ko pa loob. naman binili. Kandila sa ano. Kung May mga iba-ibang soy scents din po candle, siya. okay naman po din. Yung mga soy candles, okay din po. Pag Soy? Soy candle. Soy wax kasi yung ginagamit. Okay din po yun. Oh, Kasi hindi, meron Wag lang yung plant-based. paraffin. Wag lang yung mga Kasi paraffin. cancerous. So, yung check bang nyo po yung candle na ingredients. binibili ko sa ano na letter Y ang umpisa, okay ba yon? Letter Y? Yung mga sa patay. Pagka Okay, November. hindi. Wala mo na akong sinabi. Letter Y lang eh. Yun, kasi... Sige, wag na natin. Ano na? Yung mga scents daw, kasi sabi ni Sir, iba-iba daw po yung yung scents ng inyong kandila. Anong kandila? Opo. May fragrance oil. So, depende kung ano yung gusto nyo. Pero lagi nangingibabaw yung honey. Opo. Tsaka may natural scent na rin kasi yung beeswax eh. So, kung sa mga mas may allergy, kapag nirequest nila sa amin i-customize, Mabango. may natural na naamoy, yung wax. Wala po kami. Hindi, wag. Tsaka baka mag-sprinkle. Sa kwarto ko to. Ay, Hindi, joke lang. bali yung sa mga soaps po, iba-iba din ang Opo, iba-iba din. May exfoliating, may deep cleansing. Anong scent yung binuksan ko? Winter spice berries yata. winter daw. Winter Oh, spice. iba rin yung malaki. Di ko po maalala. Oo, pero Patingin ng inamoy malaki. mo. Patingin. Yung mabango yung maliit. Baka parehas lang or medyo orange. Parang ano to eh.
Oh, parang orange ito. Alright, Ano? anyway. Orange. Oo. Mabango, mabango. So, yung malaki po, 325, yung isa, 175. Doon po sa mga bar soaps, para alam nila kung ano yung gamit, yung benefits ng mga iba't ibang Sabon. sabon. Yung meron pong, yung for sensitive, kasi siya yung talaga nakatulog na siya. Ito kasi nag-start siya sa baby namin. Apo, kasi ito naman, may atopic dermatitis, no, 3 months old. So, di ba Oh. pumahal lang mga sabon? Opo. So, naisip namin, Brand C. since meron pong benefits nga si Honey, gamitin kaya natin. So, nag-aral po ako ng natural soap making. Tapos, meron siyang sabon dyan for sensitive. So, okay naman. Mula nung 1-year-old niya, Naayos. opo, pati mga shampoo niya, hindi siya nag-chemical. So, yan din. Wow. So, yung pong, meron naman din kaming kalendula, may goat's milk din siya, moisturizing siya. Dahil pag pinagsama si honey tsaka si goat's milk, mas moisturizing. Meron din po exfoliating kasi may coffee. May coffee granules. Tapos yung deep cleansing, may activated charcoal. Ano Ayan. po So, yung bestseller? yung mga may goat's milk namin. May goat's No, milk. mukhang magandang kombinasyon ng ano no? Honey and goat's milk. Goat's milk. At doon So- naman po sa ice cream. Kasi From sabon to honey to candle, ano pa? To shampoo. Ice cream tayo. flavors. Yan, sa ice cream naman po kasi mahilig ako talaga sa ice Ay, cream. na yun, sir. Ang Tingnan problema- mo yung rep ko. Tingnan mo yung freezer ko. Ilang ice cream flavor ang laman. Oh. Ang problema po sa akin, may allergy naman ako sa cow's milk. So, Goat's milk? kahit gusto kong dumaming kain ng ice cream, pag cow's milk siya talaga, nagra-rashes po ako. Ah, talaga? So, I explored yung goats. Ako naman po nag-training ng ice cream making. Online lang po siya. Grabe itong maman to. Nung Napakagaling Ang mo. daming tinatry. Oo. Ang daming training na in-undergo. nung ano na po, nung Bawal. tawag dito. Hindi bawal. Oh, sige, Sir, taste. ano pa po? Ito sir. Wait po. Ito. Hindi, may takip. May takip pa po siya. Ah, okay. No, let me do it. Ice cream pa. Ako pa. Oh. Anong flavor to? Strawberry. Strawberry goji po. So may goji berries po siya. Parang yogurt ba? Something like that. Parang ano eh. Parang gelato. Gelato. Something like that. Creamy siya. Dami niya tinikman sa episode natin ngayon. Creamy siya at hindi siya masyadong matamis. Yung isa po, bestseller namin yung strawberries. Tsaka Yung yung dinala mangga. po namin, mangga tsaka yung durian. Meron siyang durian, no? Surprisingly, yung durian yung pinaka talagang malakas Ayan, namin. masarap po Yung yun. Bigyan niyo durian. ng ibang kutsara. Ito, Hindi, meron. May bakit pang ko- scoop po kaming dala, sir. And, ito pa. So, ang ginawa ko po, goat's milk din sanang gagamitin namin. Kaso po, yung supply ng goat's milk, hindi siya, wala po kaming Baka makuha ano na ko to? consistent na papansin makapag-supply. ko to. So, Hindi ko So, sinubuyan, maganda ah. ang demand sa goat's milk. ang ginawa po namin, mga vegan milk po. Yung mango po, may cashew milk. The other flavors we use pistachio milk and almond milk. It's durian. Yan po. Ano? Ano lasa? Kamusta? Lasang durian. Lasang durian. Meron siya kasing ano eh. You taste the durian, you taste the strawberry. After a while, ano yung nalalasahan ko? Goat's milk? Ano yun? May aftertaste siya eh, na masarap din. Baka yung... Ano ba ang ingredient Honey. nito? Durian? Durian po, honey. Tsaka yung milk niyan is cow's milk kasi po, Sa durian yun. Yun yata, Pero yun yata. nalasahan mo pa rin sa isa eh. Yun ito yata po- yung huli, yung cow's milk. Pero itong isa, wala pong cow's ito, milk. mango cashew po. Cashew milk po siya. Yun yung vegan milk. Yung Yun gamit. yung- Kaya pa ba vegan. ng chan mo? Kaya ba? Try niyo po yung mango, sir. Mango. Vegan milk. Ang lakas nung ano, Nang ale. masarap. Ito po Ang ba lakas yun? makagutom. Kayo magulo. Nakain ako. Ayan. So Ano yung naman mga ito? ganyang size po ay magkano? Yung lahat po ng halos flavors namin, 350. Pero yung 300, yung strawberry and mango. Ano to? Ano to? Mango. Mango cashew po. May sounds pa. Cashew milk po yung gamit. Mas gusto ko to. Ayan. Yan po, vegan milk. Yan. Damangga. Cashew milk. Magastos tayo sa kutsarita. Ang dami yung hugasan. Ganyan. Okay. Mango cashew. Ito po ay 300. 300. Tsaka yung 300. strawberry goji, And 300. it's only available online. Tama ba? Opo, kasi mahirap Wala pa pa. yung May logistics ng ano logistics eh. So, thermal bag siya. So hindi po siya makakarating ng malayo since matutunaw.
Mga 1.5 hours. Pinakamalayo namin mo 1.5 po. Sa Taytay, tsaka sa ba yung isa? You have a special box for delivery para hindi siya matunaw? Thermal bag po siya. Thermal. Naka-thermal bag po pag pinalo. So, ang parang shelf life niya for delivery, 1.5 hours. 1.5 hours. Okay. Oh. May mga ano na kayo? May mga market na kayo ng ice cream? Kahit Lalo na isa. per summer. Online po, medyo malakas naman po. Talaga? Tsaka ito walang preservative din. So we put a note na it should 2 be weeks. consumed within 2 weeks. Pero pag Dati nasa, po, nasa dahil ref ano naman, umaabot naman ng 1 month. Ganun. Pero best. Daddy po by order lang. Pag anong gusto nila, sige, kasi yung gamit lang namin po noon, yung personal ice cream maker na ang tagal. So, nung medyo lumakas na po, bumili kami ng additional, new equipment na mas malaki ng volume. So, hindi na gaya dati na kung sino order lang, yun ang gagawa namin. What is this? You only do this in the house? Sa bahay lang? Sa bahay lang Sa po. bahay pa Oo. din. Lahat-lahat po ng products namin sa Baka bahay naman ang lang. bahay nyo sa Rapples Hotel, kaya malaki. Malaki rin. Maliit lang po yung bahay namin. Ha? Kaya nga po, hindi ka pa yung makapag-apply pa ng FDA kasi you have to have Marami. facility lang. Pupunta na kami ng Davao. So, hindi na namin winork out here. Sa Davao na po namin. So, yung Davao ang target nyo na gawing ano talaga? Parang production hub. May area na kayo nakita? Meron na po. Dinidevelop na po siya ngayon. Ayun. Nabili namin siya December 2019 pa. Kaya lang nag-pandemic. So, na-delay yung development plan. Ngayon Why lang namin Davao siya. po? Yung last work ko po kasi I was there. It's a diversified group of companies po. Ang businesses po nila nasa Mindanao lahat. So, may mga power plant, mga kung ano-anong agribusinesses po. Maganda market Madalas sa po Davao. akong nasa Mindanao noon. And nung nakita namin yung Davao, yung wife ko sabi niya, parang ang sarap mag-retire sa Davao kasi Maganda very Davao. peaceful, Maganda Davao. murang cost of The only living. problem there is traffic. Yun, so we prayed hard to be able to find a property and we found And good, a place true naman na yun, na maganda siya sa bee farm na gusto namin gawin. Sa ano po siya, sa mga familiar po sa Davao, it's in Turil po. Turil, Davao. Katigan. So, parang Tagaytay feels po siya. Yun siya. Malamig. Ayan, you have to think of a product na honey and tuna. Davao ano ba? Papalaki na ng Honey papalaki. and tuna. Palawak na palawak. Dito po ba sa paggawa natin ng mga produkto, may specific day lang, ito honey tayo, susunod soaps tayo. Kaya po, kailangan naka-work plan talaga. Which is the same discipline na I learned in the corporate world. Kasi I'm handling quality and project management before. So, na-apply din namin. So, parang nagkakasya yung oras kasi kailangan nakaplano talaga lahat. Kailan Bi- ka ma'am nag-resign? Sige, sorry. Last June po. Last Oh, June. yun ang itatanong ko. Anong trabaho nyo dati? Ako po IT. ay nasa IT. IT. Apo. Ikaw? Ako po, auditor po ako. So, Paano kayo nakarating sa honey? IT Yun tsaka nga. auditor. Si Kay Baby nga po. Nia. Baby, what's your name Okay. Kay again? Nia. Siya ang siya ang dahilan. Nia 5 Deborah. years inantay. Imagine nyo, pinangalan na namin po siya ng Nia Deborah. We never knew na magkakaroon po. So, nung iniisip namin ang brand ng honey natin, Haniya. Haniya. Kasi yung Ang Deborah ganda. po is a Hebrew word Blessing for talaga. bee. Masyado na mahaba pag may Deborah. At least madaling tandaan, no? Honey. So yung name niya Sounds talaga, like- we never knew na talagang mapupunta kami dito. So it's Bakit? Is this hexagon? Tama ba? hexagon po. Bakit hexagon? Beehive. Opo, yung beehive. Hexagon kasi talaga. Yeah. Beehive. Tama. Okay. Kala ko may kuning-kuning siya, kaya ano eh. Ilan po yung sizes natin ng ng honey? Honey, meron kaming 1 kilo, tapos na po 250. Pero pag Christmas, mabenta namin yung maliliit lang, yung mga 100 grams, may kasama ng honey deeper. Tapos so pag kami mga bazaar, ang talagang sobrang benta. Tapos yung mga umorder sa amin pang regalo, hindi ka talagang magkandagaga Magkano mo. po? Actually, we can customize naman. Nasa 125 lang. Yung mga yung mga buffet sa Rapples, pag umaga, yung may honey yun, honey, jam, and Ito rin ba yun? Yes po. Yun Yes. ang- Talaga? Yung honey nila for breakfast buffet, kayo yun? Honey nga yun. Oh, okay. Ano na yan, yung from their own hives na po siya, na ako yung nag-aalaga. Oo. Di ba pag breakfast kasi may maliliit na honey, no? Nagbebenta po kayo ng colonies. Right now, hindi pa po, but we're getting towards that. Kasi po, dahil nasa Manila pa na urban, na limited lang yung mga areas ko, hindi ko pa magawang... So will it be a different thing kung yung honey mo ngayon nasa Maynila compared sa honey mo na mapupunta ng Davao? Davao. Magiging iba ba ang production? Dadami ba?
Iiba lasa. Siyempre po, maghahanap pa rin po ako ng mga areas doon na abundant siya ng Nara and Acacia. Kasi yun yung premium honey na Yeah. nakasanayan na ng Talaga mga... ang Para criteria. ma-achieve yung lasa po na Yes. ganyan. Eh hindi, yun ako yung Pero lugar. May within puno the ba? farm, talagang minake sure ko na sa listahan ko ng criteria na baka hanapin na Lupa. farm, may Nara or Acacia. So yung nabili namin na mismong lupa, maraming Nara. Yun. So when you buy the lupa, the Nara tree is sa'yo na rin yun. Oh, Nara trees na po siya talaga. Another product Oh. yung Nara. Pero hindi mo siyempre puputulin yun dahil for honey, no? Yes. Hindi ba? Opo. Oh, okay. Yung pala requirements, kailangan may puno. Pero hindi siya kasi pwedeng isang site lang. So dahil sa sobrang laki ng Davao naman, magli-lease din po kami ng iba't ibang areas. Malaki ang Davao. We will be promoting it din po sa ibang areas po within Mindanao. Yes. Do you intend to produce another product except for this? Mga, alam mo na, marami, di ba? May mga naiisip na rin po kami Like what? ng iba. Yung pang wood polish po na made of Grabe. beeswax po. Oo. Yan, so, Maski yung sa leather bags, yung Yeah. pang-coat. Yun, oo. isa po yun. Yan And mga it's flip- all, ang main ingredient is honey. Honey po talaga. Ganong katindi honey. And Ganun talaga katindi. Oo, matindi talaga pag honey, no? Oo, ganun. Ang dami. So, wax sa isusunod mo for leather, ano? Opo. Tapos pag nagka-stingless bees naman na po kami, yung propolis naman, marami naman po siyang ibang applications. Nagiging gamot din yun. Yun. Antifungal. Ano? Nagiging gamot. Yung propolis po from the stingless bee. Nagiging Magandang panggamot po ng sugat. Wound healing properties naman po siya. So, Meron po kayong kukuhanan nun. we'll be taking care of stingless bees naman po sa Davao. Dito Sa kasi sa Davao. Manila, hindi siya pwede talaga kasi sobrang liit po nila. Ang foraging ano naman nila is 500 meters. So, marami kang tanim. kailangan marami kang punot halaman within 500 meters. Eh, hindi naman Sa ganun urban marami setting puno talaga rito. hindi masyadong... I tried May pero garden ka. epic fail po siya. So, the Davao thing is enough for you na magandang, ano? Stingless din po. So we can use that for the wound healing properties po. Tsaka maraming applications ng propolis. Ang biba, hindi ba siya marami sa kapaligira? Hindi ba siya nakahabol? Yung sa cartoons? Hindi po. Meron pong kasing stigma because of that. That's why we created the new World Bee Day to keep creating awareness that bees should be loved by us. We should save the Nangangagat bees. ba siya? Nag-sting po siya but only when they feel threatened po. So, kunwari, ginugulo mo yung bahay na ginaganyan-ganyan mo. Bahay ko man ang guluhin mo, hindi kakagatin sa Sabi po siya, Ano ba? harakiri po kasi sa kanila yon. The moment Threat, ano? the moment they sting you, mamamatay na yung bee. Talaga? Oo, kaya harakiri yun. They want to protect their colony. Kaya nila... So, as much as possible, ayaw nilang mangagat. Oo, Kasi opo. mamamatay sila. Oo. Wow. Hindi But ko if alam they, yun. Trivia if they ulit. feel threatened, dun lang siya. Kaya pag calm ka lang, pag you're just... ito nga, hindi siya takot sa mga busy kahit wala siyang veil. Pag natetrete ng bee, ha? Oo. Alam ko na. Pwede ang bee sa West Philippine Sea. Pag na-threat. Hindi ba? Nawater ka. Marami po bang puno doon sa Wag, West wag, Philippines? wag. Kailangan lang puno, hindi dagat. Sabihin ng just- China kanila din. Hindi, nai-excite ako sa negosyo. Parang Ed, IT, tsaka auditor, nauwi sa honey, ice cream, wax, Ano and din po ako, everything. fraud investigator. But before all of this, wala kayong mentalidad na asawa ko, honey ang gagawin. Walang ganon. Never in our Nagpunta lang wildest... kayo ng Bohol. Para sa birthday For niya. Para the sa birthday pictorials niya. po. oo. Yan ang tinatawag kong pinag-adya. Destiny. Yes. Yan, diba? We believe that po sa Psalms kasi 37 verse 24. It says in there, the Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. So yun pinanghawakan namin talaga. 5 years namin inantay. We were praying for a baby boy. Ang pangalan niya dapat Nehemiah. Problema ba yun? From the Bible. Yung palayaw dapat ni baby, Neo, pag lalaki. So nung nagpo-OB na kami, girl yung anak niyo. Tapos sabi ng OB, ba't ang lungkot niyo? Ay, yung babae. Tignan ko nga ulit, babae nga, sabi Babae niya. nga. So, nung pag-uwi namin, anong papangalan natin kay baby? Nagtingin-tingin kami, meron palang Nia. So, instead na Neo, Nia. Nia. Tapos, ang iksi naman, so, ang counterpart sa Bible ni Nehemiah, parang si Deborah, prophet. Tapos, Deborah. judge, matapang na That is where judge. you got it. So, ginawa namin Nia Deborah, not knowing na Deborah pala is the bee. Yes. So, Word nalaman for na namin na 6 Wow. months after 6 months na siya. Yun. So, tapos Parang nung nagka-brand na nagsimula kami, lahat sa naging pangalan niya. Hania na siya. Ilan taon na siya?
6 na po. 6 na. Magsi-7 po siya sa October. Baby, October ano po? 3. Ay, habulin niyo yung Neo. Nakunan Yun yun. Actually, nakunan po siya for our second baby. Kaya nung nakunan siya, Nag-boring ako. doon siya Nag-aral ako ng nag-aral sabon. ng sabon. Sabon. Oh. But we're still working dun sa for... may allergy siya. Kasi prayer request pa rin niya, baby boy and baby girl eh. Oo. Pag bigay ni God, we'll be happy. Pag hindi, Oh, anything that God yes. gives. Wala kang okay lang yun. Yun po. Hindi ba? Thank you. Yes. Ayan, pero basahin muna natin itong comments ngayong umaga since 10 to 20 na. Good morning po, Kapro Pinoy. Galing kina Erlina Bachiller, Jennifer Castro Saloba, Resident Benavides, Camila Haides, Jem Argosino, Arnel Gaban. Laika Galope, good morning Pro Pinoy, good morning Sir Vic at Ma'am Joanna. Julio Luna, good morning Pro Pinoy at kay Sir Vic de Leon Lima at kay Ma'am Joanna Luna at sa buong DJ Mikin sa 30. Redmond Panga Palmeya na yung bag. Nga bigat Pro po. Pinoy. Ilocano ka ba? Yes po. Saan? Lawag City. Oh. Sa Lawag. Sinaida Floresca, nakatikim na ako ng tunay na honey. Ibang-iba ang lasa. Kay RJ De Belen, wow, sobrang innovative naman po niyan. Sobrang husay po. Kudos po sa inyong business. Ayan o, ayan. Vic Santos, I didn't know po na pwede palang maging soft bar ang honeybee. Ang galing ng tatak Pinoy. Honey Villegas, uy, honey. Nice, kapangalan ko po yung product nyo, Haniya. Si Russell Garcia, tanong lang po, paano po kaya masasabi na pure yung honey? May nabili Ay, po kasing sinagot na honey kanina. sa isang supermarket and I think hindi siya pure. Yeah. Balikan niyo po yung episode natin pag nag-replay ito dahil nabanggit po ni Physical Sir. store. Di ba? Yes. Physical store yan. Yung Wala pa. ngayon po, wala pa. Ito sabi ni Gerald Tarn, meron po ba kayong physical store? Ngayon po ay... Currently wala pa po, but some of our loyal customers, they pick up sa bahay po. Lalo yung ice cream, tsaka yung minsan yung mga honey po. No, Doon po ba rin sa Sa Manila? San Andres Bukid lang po. Sa Manila. Reseller. Justin Alegre, open po for reseller or franchise lang po? Currently for the honey, hindi po kaya namin mag-resell dahil limited volume po. Yung Yeah. sabon, in the future po, pag meron na po kaming production facility na FDA, Kandila. ano na po siya. Yung kandila, sir. Pwede din po. Pwedeng i-resell. Pero right now, kailangan yung volume ma-meet muna namin. Kasi maraming mag-event, gusto nila yan yung mga pa-souvenir, yung kandila. So, hindi pa po natin siya kaya this time. Uy, tamang-tama yung mga produkto nyo, especially yung candle. Malapit na ang Pasko. Ha? Ayan, hindi ba? Paregalo. Pasko. Yes, marami na po talaga yung nag-order pag Pasko po. Di ba? Yeah. Tsaka merong event din po sa church yata na parang candle, has to do with candles. May umorder din po. Yun, pwede. So, mas Mga produce na paregalo natin. no? Pati yung Mga May souvenirs din po. May nagpapa-customize sa akin. Tapos may maganda yung packaging. Yan. Si Aika Gomez, ang galing naman po nung naisip niyong games. Combination siya ng game na Yeah. Uno at Saka Snake Snake. and Ladder. Very interesting. Actually, ano po, Exploding Kittens, tsaka Snakes and Ladders yung combination. Exploding Kittens. Kasi may trivia yung cards po, di ba? Si Gemma Valdez. Ang interesting naman po ng ice cream na honey flavor. Hope to taste it soon. Si Yeah. Lemuel Valencia, tunay na bubuyog yung nasa likod ni Miss Joanna. Totoo po. Oh, kita mo, umiilag na si Joanna. Umiiwas na. Lapit na nga ako malaglago. Ngayon, no? Ang Bona Bea, ang sweet naman po ng mga binibenta nyo kasing sweet po ng inyong love story. Correct. Kudos. Saan po kayo nagkakilala? Sa church. Singles night po ang tawag. Singles church. night. Oh, okay. Oh, si Hazel Sarto. Hi, Ma'am Hazel. Wow, kakaibang honey. My favorite. Si Rodolfo Forte. Magandang buhay mga sir at ma'am. Tanong ko lang paano malalaman ng tunay at peking honey? Kasi Oo ang nga, daming yun ang- nagbenta sa kalye. Ang sabi nila ay puro may kasama pang bahay ng pokyotan. Yung ba yung sinasabi mo? Ay, kanina po. Yung ano, yung what do you call that? Yung, May brood pa po. yun. Oh, hindi daw po yun, ano. Si Aizen Hurley, saan po kaya makaka-order ng mga games na yan? Stingawin Facebook page po. Stingawin. Tsaka Shopee po. Shopee. Shopee. Ayun, madali-dali. Si Kat George, meron po kayang Nga. physical store sa Cebu. Nako. Awampay. Wala. Awanpay. Awampay niya. Wala pa po. Well, awampay. Sa Shopee lang po. Shopee. Shopee. Si Shopee nga ro doon. Andrea Austin, do you have an online shop po ba? Baka may website din kayo, pwede i-plug. Ayun po, yun sa Facebook. Sa Shopee po, Be On Board Trading. Be On Be Board on board Trading. trading. Instagram, meron din po. Haniya po. Apo. Yes.
Ayan po yung Facebook namin, Hania. Hania. Ayun. Malaki yung N. Ayan. Malaki yung H. Si Kevin... Capital H, capital N, di ba? Oh, Opo. yeah. Si Kevin Garbulo o Harbulo, the ideas of making those products, it's really interesting. This couple is very innovative. Oo, tunay naman. Jane Bahan, masarap ang honey, lalo na purong honey ang matitikman mo. Si Kiel Reyes, saan po yung bisita na yan? Sa Manila lang po, just PM po or message po sa Hania website, Facebook po. Ano, weekends open lang po ba? Or weekdays? Sunday and Wednesday lang po kasi I have commitments na po on the other days. Ilan po yung pwede pumunta? Sa isang... Sa isang batch up to 30 para maganda po yung interaction. 30. Yes po. 30. Hulaan mo ang kapital. Ayan! Meron tayong hulaan mo ang kapital ko. Nasa Meron linya ba? na ba? May Nasa- caller? Ayan. Hello? Hello, Sheila Mira from Tondo, Manila. Sheila? Good morning po. Good morning! Ayan. O, hulaan mo na magkano naging kapital ni na Sir Alex at Miss Sheila. Sheila rin. 30K po. 30K. 30,000. Yes Okay. po. Ayan. Ayan. Since meron po tayong segment dito na hulaan mo ang kapital ko, sir at ma'am, magkano po ang naging kapital? Do we mention about the board game po ba or yung sa business ng Nag-start tayo, bookkeeping? as in start. Sa board game po kasi dahil it's independently It all started with the board game, di ba? Yes, it started with the board game po. 240,000 po. Board game. For the board game kasi ano po siya merong minimum po kasi na quantity for us to avail of the offset printing. Okay. Pero kung Yeah, yung sa correct. when it comes kasi parang naging parang jumping point lang namin talaga yung board game. Board Doon kami game. nakilala talaga. 240K. Yes. But dun sa mga gusto magbubuyog po, we started at 40,000 lang po Di with pa 2 din. colonies. 40,000. Kailangan Bakit? talaga 2 colonies, no, sir? Best practice po laging dalawa. So just in case hindi may mangyari dun sa isang colony, you can Oo. just merge them or pag malakas naman sila pareha, it's good for you kasi makaka-times 2 ka sa harvest. Yes. Pero ang problema yung requirement ng lugar no? Mura yung 40 no? Opo. Pero yung lugar kailangan mapuno, right? Mapuno po within 3-kilometer radius. Ayan. Balikan muna natin si Sheila. Nasa linya pa ba? O wala na. O salamat. Pwede ka pa rin humula sa mga susunod na Okay, araw. okay. Go. Ayan, sir. Para naman po sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo, yung pwede nating maiwan na mahalagang payo Oo. na pwede nating sabihin na magtatagumpay, para magtagumpay rin sila sa negosyo. Ma'am, Sige, do not despise po your small beginnings. Ayan, siguro, minsan napakarami nating idea, pero minsan takot tayong Yeah. i-explore. Totoo. Ayan po. So, kung may idea tayo, gawin nyo lang, push nyo lang yan. Tapos kahit magsisimula kayo ng maliit, tsatsagain lang. Ayan po. Tsaka magtiwala. yeah. Yeah, I think it's really going towards that. Yung faith mo, yung prayers mo. Correct. Kasi sa amin po talaga, nag-attempt po akong nag-try po ako ng mga multi-level marketing. Naka-4 na companies ako, pero hindi ako talaga naging productive. So, with this business, talagang it's a God-given business talaga. So, we kept on praying naman talaga for additional source of income. Tapos bigla na lang ito, binigay ni God yung mga ideas. Tinuloy lang namin siya. So, it's more on trusting God na pag binigyan ka na ng idea, i-implement mo siya. So, and then, maging ano ka din, yung tawag dun, mag-aral para hindi kagaya ng basic beekeeping, kailangan mong maaral yun. Huwag kang Never stop learning. wag kang po Diba? manghinayang na mag-invest. Kasi yung iba, sasabihin na, may mapapanood naman ako sa YouTube eh. Pero iba yung mahahawakan mo talaga yung Actual. frame. Actual. Makita mo kung ano yung tsura talaga ng mga bees. Baka nga pag nakita mo yung mga bees, may mga nagtatraining sa... Kasi I also offer basic beekeeping workshops po. Yeah. So may mga nag-a-attend na, ay, ganito pala yung mga bees, ayaw ko na. Yung pag mag-attend pa lang ng training, they realize na this is not for me. Yeah. Parang ganun. And then, don't go with the bandwagon. Parang ganun. Like, marami kang pwedeng gayahin, but find something unique talaga that you love. So, in the case of us, marami namang honey na nagbebenta, but
it's driven by our love for our daughter talaga. Correct, And then, correct. Oo. pero yung mga innovation ng products na, dun na, yung you find kung ano yung mga kailangan ng target market mo and then you meet that need. Like, for the case of us, yung sa sensitive skin ng mga sa daughter lang namin, we came up with the variants ng mga Hania Yeah. soaps na it could address yung mga may skin problems. If you're finding a solution to a problem lagi, ganun lagi siguro yung mentality natin lagi, di ba? Kasi galing nga akong IT. we provide solution. Correct. So, pag mag-iisip ka ng business, ano ba yung magpo-provide ng solution sa problema? Para yun yung tatangkilikin ng Kumbaga, mga tao. kung sa negosyo, ayaw mo lang madapa ka, basta siguraduhin mong mas maraming beses kang babangon, di ba? And then lastly na po siguro, you make sure to have a reputation for quality. Of So, course. Number hindi one yung mura ka nga pero wala nang repeat orders Huwag dahil hindi sila bara-bara. naging Huwag masaya. bara-bara. We'd rather go, Packaging then yun po, yung, even if medyo pricey yung mga products namin, we can guarantee naman that these are of premium quality, po. Oo, yun ang importante, yung quality. Di ba? May word of mouth po kasi pag nakita nila. Kasi there are products na pamurahan sila, pababaan ng presyo. Example na lang, yung mga hamburger. Pamurahan sila Iba yung Buy one, take nakikita one. mo sa TV, iba yung binibili mo. Maliit, di ba? O, wag ganun. Opo. Ayan, maraming salamat, ma'am, Naku, sir. thank you. Ang galing nyo. Teka muna, may ano ni... Tulog na, baby ko. Ayan. Maraming salamat po ulit, ma'am, sir. Salamat po Thank sa you, pagpunta. thank you. Thank you din po for giving us this opportunity. Thank you, To Sir Sinina. Butch also. Oo. And Sir Gary Ayuste for making this happen. Well, is there a number that they can call? Oh, Pwede ba? number po. Yes, 0917-872-2383. Yan. 0917-872-2383. And can I plug lang po? Go. Tonight po is the start of the week-long virtual celebration of World Bee Day Philippines. So meron po kaming 7 speakers. One is from Malaysia, one is from Holland. They will talk about different topics on beekeeping and bees. So it's all for free. Sa World Bee Day Philippines Facebook group page po siya, 7:30 to 8:30. Starting tonight, the episode is with Sir Gary, honoring our unsung heroes, farmers and bees. Wow. Yun, free po siya. You can Galing. join po anytime. Pwede nyo pong panoorin siya. It's gonna be broadcast live sa Facebook Live. Okay. Okay, Thank you po. Salamat, And God bless salamat po. sa inyong lahat. Yan. Alright. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Hania for Health and Beauty nila Alex and Sheila Marie de la Cuesta. Bukas tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of Nego success. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Monday morning, Barangay Radyo 1. Sa ngalan po ni Congressman Butch Pichay, ako po si Casado Vic de Leon Lima. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi nyo kaming samahan Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga, exclusive sa Radyo 1. Dito Pinoy ang angat, dito Pinoy ang sikat, dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy! Pinoy, ito na ang ating panahon.